Sige, hawakan mo. Nang hawakan at pisilin ni Liana ang alaga ng lalaki, ay binuhat siya nito at inihiga sa kama. Wala nang atrasan to. Kinakabahan man, tumango si Liana. Gusto niya ring maranasan ang maging isang ganap na babae. Basta dahan-dahanin mo lang. Sobrang laki kasi niyan. Baka sa ospital diretso ko niyan. Napangiti na lang ang lalaki at unti-unting hinalikan sa tenga si Liana, sabay sabing, Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. At huwag kang mag-alala. Walang sakit pero purong langit ang ipapadama ko sa'yo. Nagsimula na nga din ang lalaki sa pagroromansa kay Liana at halos mapasigaw ito. Dahil first time lang ito nangyari sa kanya. Sobrang kakaiba ang nararamdaman ngayon ni Liana, halong sakit at sarap. Pero lalong tumatagal ay mas lalong nananaig ang kakaibang sarap. Mas lalong lumalim pa nga din ang pag-angkin sa kanya at para itong uhaw na uhaw sa mga labi ni Liana at nagpapalipat-lipat ito sa ibang parte ng katawan nito. Bakit ka huminto? At bakit ganyan ang mukha mo? Ituloy mo lang, malapit na ako. Kunot noong tanong ni Liana. Bakit nga kaya napahinto ang lalaki? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Napahinto si Liana sa pagbibilang ng mga barya nang may lumapit sa kanyang matandang babae. Nagtitinda siya ngayon sa bangketa. May maliit siyang pwesto na gawa lamang sa pinagtagpi-tagpi na kahoy. Mga kakanin, sigarilyo at candy ang ibinebenta niya. Iha, pwede ba makahingi? Nagugutom na ako. Pakiusap ng matanda. Tumango si Liana. Nilapitan niya ang matanda para alalayang makaupo. Binigyan niya ito ng puto at tubig. Salamat, iha. Nakangiting saad ng matanda. Walang anuman po. Nang matapos kumain ng matanda, napansin nito ang batang natutulog na nakahiga sa semento. May sapin lang na sakong hinihigaan. Nakita naman ni Liana ang pagtitig ng matanda sa bata. Anak ko, nakangiting saad niya. Pamangkin ni Lian ang bata ngunit siya na ang kinikilalang ina dahil siyang nagpalaki. Namatay na ang tunay na ina ng bata na kapatid niya. Namatay ito pagkatapos manganak. Kayong dalawa na lang? Usisa ng matanda. Opo. Iha, pwede bang makatira sa inyo? Wala kasi akong mapupuntahan. Pakiusap ng matanda. Po? Gulat na sambit ni Liana ngunit agad ding ngumiti. Sige po, ayos lang. Kami lang naman ni Anang nakatira sa maliit naming bahay. Pakabuti mong tao. Ako nga pala si Nympha. Nakangiting pakilala ng matanda. Ako naman si Liana. Magandang pangalan mo, tulad mo. Saad ni Nympha. Nang makauwi sila sa bahay nila Lian, doon na nagtanong si Ana na kanina pang gustong tanungin kung sinong matandang kasama nila. Sino po siya, Mama? Tanong ni Ana. Siya si Nanay Nympha. Dito muna siya titira dahil wala siyang matutuluyan. Ganun po ba? Hello po, Nanay Nympha. Ako po si Ana. Magiliw na saad ni Ana. 5 taon na ito pero marunong na makisama sa mga nakakatanda. Lumipas ang 1 linggo, napagdesisyonan ni Nympha na bumalik na sa tahanan nito at balak na isama sina Liana at Ana. Liana, babalik na ako sa bahay ko. Gusto ko sana na isama kayo. Saad ni Nympha. Po? May bahay kayo? Akala ko wala kayong bahay. Gulat na saad ni Liana. Hindi pa siya naniniwala, baka nag-iilusyon lang si Nympha dahil sa katandaan. Meron. Malis lang ako dahil sa sama ng loob sa apo ko. Malungkot na saad ni Nympha. Talaga po? Kung totoo man po, sige, sasamahan ka namin ni Ana. Maya-maya pa'y dumating na ang mamahaling sasakyan sa tapat ng bahay nila Liana. Tara na. Nakangiting saad ni Nympha na nasa tapat na ng pinto ng sasakyan.
Laglag ang panga ni Liana dahil hindi siya makapaniwala na may magandang sasakyan si Nympha. Manghang-mangha si Liana at Ana habang nasa loob sila ng sasakyan. Ang ganda po rito! Ang bangat lamig! Tuwang-tuwa na saad ni Ana. Kapag nakauwi na tayo sa bahay, bibili tayo ng mga damit nyo. Nakangiting saad ni Nympha. Oh, bakit naman? Huwag na po dahil nakakahiya. Sa bahay na kayo tumira. Liana, sana pumayag ka. Para na rin sa inyo ni Ana. Pag-aaralin ko siya. Saad ni Nympha. Gumuhit ang pagkalito sa mukha ni Liana. Bakit? Dahil alam ko hirap kayo sa buhay at napakabait mo. Pasasalamat ko sa pagkupkup mo sa akin. Sagot ni Nympha. Nang nakarating sila sa bahay ni Nympha, mas lalong namangha si Liana sa karangyaan na nakikita. Hindi niya akalain na mayaman pala ang matandang tinulungan. Mama, ang ganda ng bahay. Parang yung napapanood ko sa TV ni Aling Lina. Manghang saad ni Ana. Halos mahilo si Liana nang makapasok sila sa loob ng bahay sa sobrang laki at lawak nito. Humintong tingin ni Liana sa isang lalaki na ubod ng gwapo. Seryosong tingin nito sa kanila habang nakasalubong ang mga kilay. Grandma, mabuti umuwi ka na. Sobra ng pag-aalala ko sa'yo. Saad ni Kurt, apo ni Nympha. Umirap si Nympha. Nag-aalala ka? Lagi mo nga pinapasakit ang ulo ko. Grandma naman. Angal ni Kurt. Nabaling ang tingin nito kay Liana. Sino sila? Bagong mga apo ko. Buti pa sila. Kahit hindi ako kilala, may malasakit sa akin. May hinanakit na saad ni Nympha. Nalukot ang mukha ni Kurt. Bagong mga apo? Inampun mo sila? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang mga mukha niyan. Gigil na hinampas ni Nympha ang braso ni Kurt. Ikaw talagang bata ka? Huwag mo ko pakialaman. Grandma, mukhang peperahan ka lang nila. Mapanghusga na saad ni Kurt. Baka ikaw. Nagwawaldas ka rin naman ng mga pera sa mga babae mo. Si Liana at Ana ang bago kong pamilya. Simula ngayon, dito na sila titira. Galit na saad ni Nympha. Mama? Natatakot na saad ni Ana. Kumapit ito sa braso ni Liana. Disgrasyada pa ang pinulot mo. Nanguuyam na saad ni Kurt habang nakangisi. Hindi na nakatiis si Liana. Malakas na sinampal niya sa pisngi si Kurt. Una, wala itong galang sa lola nito. At pangalawa, hinusgahan siya agad nito. Parehong natigilan si Nympha at Kurt. Pero agad ding nakabawi si Nympha sabay ngiti dahil unang beses na may naglakas loob na saktan ng apo niyang sakit sa ulo. Masyadong matalas ang tabas ng dila mo. Kahit ganito lang kami ng anak ko, hindi kami masamang tao. Sa ating tatlo, ikaw may masamang ugali. Tingnan mo nga ang sarili mo. Tama bang pagsabihan mo ng ganyan ng lola mo? Kalalaki mong tao, ang tabil at mapanghusga. Inis na gastigo ni Lian kay Kurt. Umawang ang labi ni Kurt at napahiya. Hindi niya akalain na may taong pagsasabihan siya. Lahat kasi ng tao nakangiti sa kanya kahit minumura at sinasaktan na niya. Ngunit kakaibang babaeng kaharap, walang takot na nakatitig sa kanya. Mahinang natawa si Nympha dahil sa naging reaksyon ni Kurt. Nasa hapagkainan sila ngayon. Si Kurt tila nakatulala pa. Bumulong si Nympha kay Liana. Galing ng ginawa mo. Pagpasensyahan mo na yung apo ko. Lumaki kasing spoiled. Hindi ko na makontrol ang ugali. Wala po yun, Nay Nympha. Sa katunayan, nahiya nga ako sa'yo dahil nasampal kong apo mo. Pero hindi po ako nagsisisi dahil maling ginawa niya. Tumangutango si Nympha. Alam ko, naiintindihan ko. Sampalin mo uli kapag gumawa ng mali. Nakangiting tumango si Liana. Hey, narinig ko yun. Hindi ko nahahayaan na sampalin mo ulit ako, babae. Banta ni Kurt. Tumahimik ka, Kurt. Saad ni Nympha.
Umingo si Kurt at binigyan ng matalim na tingin si Liana. Ngumiti ng matamis si Liana kay Kurt at ngumisi ng mapang-asar. Hindi siya papatalo sa lalaki, lalo pat kakampi niya si Nanay Nympha. Pumayag si Liana na manirahan sa mansyon ni Nympha. Napag-isip kasi niya na magiging mabuti ang buhay ni Ana kung makakapag-aral ito. Pero hindi siya pumayag na libre ang paninirahan nila. Magtatrabaho siya sa mansyon bilang kapalit ng pagtira nila rito. Sobrang saya ni Ana dahil may mga bago siyang damit at laruan. Maganda rin ang kwarto nila ng mama niya, hindi na malamok at tumutulo ang bubong tuwing umuulan. Habang nagpupunas ng pigurin si Liana, nakita niya sa gilid ng mata na dumaan si Kurt. Tss, kapal talaga ng muka. Parinig ni Kurt. Nagbingi-bingihan si Liana. Nagpatuloy siya sa pagpupunas. Kapag kasi patulan pa niya ito, baka magkabangayan pa sila na parang aso't pusa. Hoy, umalis ka na kaya rito. Kayo ng anak mo. Tumigil si Liana sa ginagawa at namewang na hinarap si Kurt. Hoy Karen, gurang na asal bata. Hindi kami aalis dito dahil si Nanay Nympha nagpatira dito sa amin. Namilog ang mga mata ni Kurt at hindi makapaniwalang tinuro ang sarili. Ako? Gurang na asal bata? Aba, namumuro ka ng babae ka. Bakit? Hindi ba? Tingnan mong sarili mo kung anong inaasal mo. Binibigyan mo ng sakit sa ulong lola mo. Hindi ka ba naawa na matanda na siya? Kung ang pinuputok ng butsi mo ay ang pagtira namin rito, para sa kaalaman mo, hindi to libre. Na nagtatrabaho ko rito. Palaban na saad ni Liana habang nakataas ang isang kilay. Napatiimbagang si Kurt at kuyom na mga kamao. Ikaw na babae ka. Sinasagad mong pasensya ko. Huwag mo nga akong guluhin. Nagtatrabaho ako. Doon ka sa mga babaeng laruan mo. Gurang na asal bata. Pagtataboy ni Liana, alam na kasi niya na babaero si Kurt at puro bar ang inaatupag. Kaya yun ang problema ni Nanay Nympha. Hindi pa tumitino ang lalaki. Nagbuga ng malalim na hininga si Kurt at mabibigat ang mga paa na umalis. Samantala, palihim na nanonood si Nympha kina Liana at Kurt. Napangiti si Nympha dahil hindi manalo-nalo si Kurt kay Liana. Sa loob ng 2 buwan, nakita na ni Liana kung gaano kasakit sa ulo si Kurt. Iresponsable, puro babae, laging umuuwi na laseng at hindi marunong gumalang kay Nympha. Hindi ko na alam ang gagawin kay Kurt. Ayoko mawala sa mundong to na ganyan pa rin siya. Siguradong babagsak ang kumpanya. Problemadong saad ni Nympha. Bakit po siya ganyan? Nasaan ang mga magulang ni Kurt? Namatay sa car accident ang parents ni Kurt. Ibinigay at sinunod ko ang lahat ng gusto niya para hindi niya maramdaman ng walang mga magulang. Pero mukhang nasobraan ako dahil naging baluktot ang ugali niya. Malungkot na sagot ni Nympha. Natigilan sila pareho nang dumating si Kurt. Lasing na lasing ito dahil pasuray-suray ang lakad. Hoy, ikaw na babae. Sip-sip ka. Nagaw mo sa akin ng grandma ko. Bulol na saad ni Kurt habang nakaturong daliri kay Liana. Kurt, makit ka na sa silid mo at matulog. Saway ni Nympha sa apo. Muntik na mabuwal si Kurt. Mabuti na lang maagap si Liana. Napangiwi si Liana dahil sa bigat ni Kurt. Ihatid ko na po siya. Ayos lang ba, iha? May pag-aalinlangan na tanong ni Nympha. Opo, sagot ni Liana. Nagsimula na siyang maglakad paakyat sa hagdan. Hindi niya pinansin ang pag-iingay ni Kurt dahil nakangiwi na siya sa bigat ng lalaki. Nakahinga ng maluwag si Liana nang maihiga na niya si Kurt sa kama nito. Ang bigat mo? Hinawakan ni Kurt ang kamay ni Liana at hinila sa kama. Umibabaw si Kurt kay Liana at ngumisi. Sigurado kong may gusto ka sa akin, kaya hindi ka umalis dito. Ngumisi rin si Liana. Hindi ako magkakagusto sa isang tulad mo. Masyadong sakit ka sa ulo. Umalis ka na nga riyan. Makabasagin ko pa ang itlog mo.
Nawala ang ngisi sa labi ni Kurt. Walang pasabi na hinalikan niya sa labi si Liana. Nagulat si Liana ngunit agad ding nakabawi. Malakas na kinagat niya ang labi ni Kurt kaya binitiwan nito ang labi niya. Sinipa ni Liana ang pagitan ng mga hita ni Kurt kaya napadaing ito at namaluktot sa kama. Bastos ka talaga! Ulitin mo pa, Dal. Pati ang hotdog mo, babasagin ko. Oh, fuck! My balls! Naiiyak na daing ni Kurt dahil sa sakit habang hawak ang kawawang itlog. Kapag ako nabaog! Umingos si Liana. Mabuti nga yan, para hindi ka na makapagkalat ng lahi na tulad mong sakit sa ulo. Nagalit mo talaga kung babae ka. Sambit ni Liana at naglakad paalis sa kwarto. May araw ka rin sa akin. Gigil na bulong ni Kurt. Biglang nawala ang kalasingan dahil sa ginawa ni Liana. Nakahawak si Liana sa labi dahil naaalala niya ang ginawang paghalik ni Kurt. Yun ang unang halik niya ngunit napakapangit na pangyayari. Mama, bakit po ikaw tulala? Tanong ni Ana. Nakahiga na ito sa kama. O wala, matulog ka na dahil bukas nang simula ng klase mo. Tabi mo ko, Mama. Paglalambing ni Ana. Napangiti si Liana at naglakad palapit sa kama. Tinabihan niya si Ana at hinalikan sa noo. Malambing na kinantahan niya ang bata para patulugin na ito. Maagang nagising si Liana para mag-asikaso sa unang klase ni Ana. Masaya siya at excited dahil mag-aaral na ang pamangkin. Habang kumakain sila ng agahan, napansin ni Liana ang panay sulyap ni Kurt. Ihahatid ko kayo. Saad ni Kurt. Parehong nagulat sina Nympha at Liana. Tumayo pa si Nympha para lapitan si Kurt at itinapat ang palad sa noo ng apo para tingnan kung may lagnat. Grandma. Angal ni Kurt. Iho? Ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Nympha. Yes. Huwag OA, Grandma. Wow! Nasabi na lang ni Nympha. Nabagok bang ulo mo? Tanong ni Liana habang naglalakad sila papunta sa kotse. Baliw ka ba? Anong pinagsasabi mo? Saad ni Kurt na pinipilit kinakalma ang sarili na hindi bulyawan si Liana. Nginitian ni Kurt si Ana at hinimas ang ulo. Hi kid, pagbutihan mo pag-aaral ha. Mabuti na lang maganda ka. Hindi ka nagmana sa nanay mo na mukhang bruha. Isip bata talaga. Hindi tamang sabihin mo sa bata yan. Ay po! Naiilang na bati ni Ana. Maganda ka naman kaso masyadong matapang para sa isang babae na tulad mo. Makangisi na saad ni Kurt. Alam kong maganda ako. Hindi lang ako nagpapatalo kahit lalaki pang umaapi sa akin. Tumaas ang sulok ng labi ni Kurt. Halata nga. Habang nasa biyahe, panay ang kausap ni Kurt kay Ana. Magalang naman na sumasagot si Ana kahit na naiilang. Nang makarating sila sa paaralan, binuhat ni Kurt si Ana. Nagmukha tuloy silang isang buong pamilya. Salamat po, Tito Kurt, saad ni Ana. Welcome kid. Pagbutihan mo pag-aaral. Opo, sagot ni Ana. Susunduin ko kayo mamaya. Saad ni Kurt habang nakatitig kay Liana. Wag na, sasakay na lang kami. Susunduin ko kayo mamaya. Madiing giit ni Kurt. Napipilitang tumango si Liana. Good. Saad ni Kurt bago naglakad paalis. Naglilingunan pa kay Kurt ang mga babae na naroon dahil sa angking kagwapuhan nito. Para itong artista at modelo dahil sa tindig. Hindi pa tapos ang klase, dumating na si Kurt. Tinabihan nito si Liana. Oh, ba't nandito ka na agad? Tapos na ako sa ginagawa ko. Tapos ka na sa babae mo? Ngumisi si Kurt. Para kang nagsiselos na asawa. Umungos si Liana at umirap. Kung ikaw lang naman ang asawa ko, hindi ka karapat dapat pagselosan. Kumunot ang noo ni Kurt. Bakit?
Gwapo at maganda ang pangangatawan ko. Na lahat ng kababaihan ay naglalaway. Baka gago, hindi gwapo. Sino ba namang matino na babaeng magmamahal sa isang tulad mo? Hindi ka agad nakaimik si Kurt habang titig na titig kay Liana. Kakaiba ka talaga. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakilala na hindi interesado sa'yo? Aanin mong kagwapuhan ng isang lalaki kung puro sakit sa ulo lang naman ang kayang ibigay. Seryosong saad ni Liana. Mas masaya at payapa ang buhay kung ang makakasama mong tao ay kaya kang mahalin at maging tapat. Hindi sumagot si Kurt. Natulala ito sa kawalan. Tila ba nahulog sa malalim na kaisipan. Mama! Sigaw ni Ana. Sabay sina Liana at Kurt na tumingin sa kinaroroonan ni Ana. Ana! Nakangiting saad ni Liana. Tumayo siya at nilapitan si Ana. Mama! Tingnan mo! May 3 star ako! Nagmamalaking saad ni Ana habang pinapakita ang kamay na may 3 star. Wow! Ang galing naman ng baby ko! Very good, kid. Dahil dyan, kakain tayo sa Jollibee at bibili tayo ng toy. Saad ni Kurt. Kurt? Angal ni Liana. What? Binibigyan ko lang siya ng reward. Paliwalang saad ni Kurt. Baka maging spoiled si Ana tulad mo. Alam ko, hindi matutulad si Ana sa tulad ko. Dahil ikaw ang nanay niya. Makahulugang saad ni Kurt. Natameme si Liana at napaiwas ang tingin sa titig ni Kurt. Ngayon lang to. Mama, galit ka po ba? Tanong ni Ana. Nakangiting umiling si Liana. Hindi. Masayang pinagmamasdan ni Liana si Ana na kumakain ng Chicken Joy. Bakit parang nag-ibang ugali mo? Nagtatakang tanong ni Liana kay Kurt. Bakit ba takang-taka kayo ni Grandma? Ganun na ba ako kagago? Oo. May binabalak ka bang masama? Kung binabalak mo na paibigin ako, hindi ka magtatagumpay dahil hindi ikaw ang tipo kong lalaki. Nasamid si Kurt habang umiinom. Tumikim muna siya bago nagsalita. Lala na utak mo. Hindi ko yun gagawin. Ngunit ang totoo, yun talagang plano niya, ang paibigin si Liana. Pero mukhang hindi uubra ang plano na yon dahil nagsisimula pa lang siya, nabuko agad. Ngumiti si Liana. Masisisi mo ba ako? Ganong klasik ang tao. Napailing na lang si Kurt. Ang sama-sama ako pala sa paningin mo. Pinunasan ni Kurt ang pisngi ni Ana na may sauce. Napangiti si Liana dahil sa nakita kong hindi niya lang kilala si Kurt, masasabi niyang mabait at sweet na lalaki ito. Salamat po, Tito Kurt. Mabait po pala ikaw. Akala ko ba bad ka? Saad ni Ana. Hindi ako bad. Gwapo ko. Humagikgik si Ana. Si Liana naman ay umirap. Nakauwi na silang 3. Naghihintay sa sala si Nympha para mag-usisa. Anong ginawa mo sa kanila? Agad na tanong ni Nympha kay Kurt. Grandma. Umaangal na saad ni Kurt. Hinatid at sinundo. Lola Nympha, dinala po kami sa Jollibee ni Tito Kurt. Masayang saad ni Ana. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Nympha. Opo, sagot ni Ana. Umaga lang ang klase ni Ana? Biglang natanong ni Kurt. Ha? Oo. Tumango si Kurt at naglakad na paalis. Anong nangyayari sa apo ko? Wala sa sariling saad ni Nympha. Baka po nauntog ang ulo, tapos biglang bumait. Kibit balikat, nasagot ni Liana. Tumingin si Nympha kay Liana at ngumiti ng makahulugan. Mukhang tinamaan siya sa'yo. Ngumiwi si Liana at umiling. Malabo po yun. Sige po, akyat muna kami ni Ana sa kwarto. Palitan ko lang siya ng damit. Nakangiting tumango si Nympha. Nasa hardin sina Liana at Ana. Si Liana ay nagdidilig ng mga halaman, samantala si Ana ay nagsusulat habang nakadapa sa Bermuda grass. Nakita ni Kurt ang dalawa.
Tumagal ang titig niya kay Liana na kumakanta habang nagdidilig ng halaman. Hindi niya akalain na maganda pala ang boses nitong parang idinuduyan ka. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ni Kurt habang pinagmamasdan si Liana. Hindi niya namalayan na nakalapit na pala siya kay Liana. "Oh, Kurt, may kailangan ka?" Gulat na tanong ni Liana dahil bigla na lang sumulpot sa tabi niya si Kurt. Ikaw? Linisan mo ang kwarto ko. Ganun ba? Sige, saglit pagkatapos ko rito. "Mama, antok ako." Humihikab na saad ni Ana. Binitiwan ni Liana ang hose. Nilapitan niya si Ana para buhatin. "Patulugin ko lang si Ana." Sige, ako na lang magliligpit dito. Saad ni Kurt na ang tinutukoy ay ang mga gamit ni Ana. "Sige, salamat." Naglakad na paalis si Liana papunta sa silid nila. Nang makatulog si Ana, pumunta na si Liana sa silid ni Kurt para maglinis. "Anak ng toko ang sunog!" Kunot noong saad ni Liana habang nakatitig sa sobrang kalat na kwarto, kung saan-saan nakasabit ang mga damit at may mga lata ng alak at iba't ibang plastik. "Kailan mo uling pinalinis ang kwarto mo?" Tanong ni Liana kay Kurt na prenteng nakaupo sa sofa. "Hindi ko pinapalinis ang kwarto ko. Wala pang nakakapasok dito." Sagot ni Kurt. Napataas ang kilay si Liana. "Kahit sinay Nympha?" "Oo." Seryosong sagot ni Kurt. "Bakit tinayaan mo ko na pumasok dito?" "Para linisan ang kwarto ko." Yamot na sagot ni Kurt. "Pwede namang iba." "Ang dami mong sinasabi. Maglinis ka na nga lang." Nagkibit ng balikat si Liana at nagsimulang maglinis. Mukha kasing naiinis na si Kurt. Naiilang si Liana dahil sa bawat kilos niya nakatitig si Kurt. Nakala mo ay mawawala ng gamit. Natapos si Liana ng mahigit 2 oras sa pagliligpit at linis sa kwarto ni Kurt. Pagod na pagod siya at sumasakit ang balakang. Pagod na humiga sa kama si Liana. Naamoy pa niya ang pabango ni Kurt nang lumubog ang katawan niya sa malambot na kama. "Sinong may sabi na humiga ka riyan?" Seryosong saad ni Kurt habang nakataas ang isang kilay. "Wala. Pahiga lang saglit. Sumakit kasi likod ko sa kwarto mong parang basurahan. Pero mabango Binaling ni Kurt ang tingin sa pinto dahil namula ang magkabilang pisngi niya. "Labas na." Padabog na tumayo si Liana at inikot ang itim na mga mata. Magdamot. Pinigilan ni Kurt na sumilay ang ngiti dahil sa padabog na paglalakad ni Liana. Kala ko pa naman bumait na. Nahipan lang pala ng mabuting hangin ng utak. Tapos ngayon bumalik na naman ang tunay na ugali. Bulong na himutok ni Liana. "Narinig ko yun." "Oh, kala ko hindi." Patuyang saad ni Liana. Sinundan ni Kurt si Liana at hinawakan sa kamay. "Para kang bubuyog. Bulong ng bulong." Isinandal ni Kurt sa pader si Liana at itinukod ang mga kamay sa pagitan ng ulo ni Liana. "Oy! Anong ginagawa mo?" Utal na saad ni Liana. Amoy na amoy niya ang pabango ni Kurt na nanunuot sa ilong niya. Para siyang kinikiliti sa lalaking nitong amoy. Ngumisi ng nakakaloko si Kurt at hinaplos ang pisngi ni Liana. "Wala naman. Hinahawakan ko lang mukha mo para malaman ko kung gaano kakapal." Kinagat ni Liana ang labi at tinapik ang kamay ni Kurt. "Tigilan mo nga ako." "Oh, Liana, inaakit mo ba ako?" Nakangisi pa ring saad ni Kurt. "Anong inaakit? Nababaliw ka na ba?" Kinagat mo ang labi mo habang nakaharap sa mukha ko. Wrong move yan, dear Liana. Saad ni Kurt sa mapang-akit na boses. Inis na tinulak ni Liana si Kurt ngunit hindi man lang ito natinag. "Napasukan ng lamig ang utak mo.
Ikaw tong nangaakit, hindi ako. Bakit? Naakit ka ba? Bulong ni Kurt sa tenga ni Liana. Napahugot ng malalim na hininga si Liana dahil nakiliti siya sa ginawang pagbulong ni Kurt. Nagtaasan din ang balahibo niya sa katawan nang dilaan ni Kurt ang tenga. Kurt! Tili ni Liana. Tumawa lang si Kurt. Bakit, dear Liana? Umalis ka nga riyan! Galit na saad ni Liana. Paano kung ayaw ko? Nangaasar na tanong ni Kurt. Babasagin ko yung itlog at hotdog mo! Para namang napaso na lumayo si Kurt kay Liana habang sapong alaga. Maawa ka naman. Sayang lahi ko kapag nabaog ako. Walang sayang kung sa'yo manggagaling. Saad ni Liana. Mabilis siyang naglakad paalis sa kwarto ni Kurt. Baka ano pa ang gawin nito sa kanya. Mukhang sinapian naman ito ng kamanyakan. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Kurt kahit wala na sa harapan niya si Liana. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit masaya siyang nakikita na naaasar ang dalaga. Grandma, ako na ang mamahala sa kumpanya natin. Saad ni Kurt. Nasa hapagkainan sila nag-aagahan. Naibugan ni Nympha ang iniinom na gatas dahil sa sinabi ni Kurt. Namimilog ang mga matang nakatitig kay Kurt. Ano ngang ulit ang sinabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Nympha. Si Liana naman ay lihim na napangiti. Nakikita niya kasing saya at pagkagulat sa mukha ni Nympha. Ako na ang mamahala sa kumpanya. Tumawa ng malakas si Nympha habang pumapalakpak. May himala! Grandma, overacting ka. Nakangiwing saad ni Kurt. Ayaw na ayaw mo kasi na ipasa ko sa iyong kumpanya. Ang gusto mo lang ay magpakasarap sa buhay. Saad ni Nympha. Bumuntong hininga si Kurt. Hindi na ako bumabata. At ikaw, Grandma, alam ko na napapagod ka na. Tumayo si Nympha at nilapitan si Kurt. Maiyak-iyak na hinilikan sa pisnging apo. Thank God! Narinig na niya ang dasal ko. Masayang saad ni Nympha. Pasimpleng tumingin si Kurt kay Liana at agad ding napaiwas nang makita na nakatitig din si Liana. Tumikim si Kurt. Iatid ko kayo bago ako pumasok sa kumpanya. Wag na. Salamat na lang, Kurt. Iatid ko kayo. Mahirap pang mag-commute, lalo na may dala kang bata. Saad ni Kurt. Hindi nga. Ang kulit. Sabing iatid ko na kayo. Putol ni Kurt sa sasabihin ni Liana. Iha, hayaan mo na si Kurt na ihatid kayo. Malumanay na saad ni Nympha. Sige na po, Mama. Maganda po sa kotse ni Tito Kurt. Malamig po. Sabat ni Ana. Walang nagawa si Liana kundi ang tumango. Sige, nakakaya lang kasi baka nakakaabala kami ni Ana. Hindi kayo abala sa akin. Nang maihatid ni Kurt sina Liana at Ana sa paaralan, agad din siyang umalis para pumasok sa kumpanya. Paulit-ulit naglalaro sa isipan ni Liana ang sinabi ni Kurt na hindi sila abala ni Ana. Hindi niya mawari sa sarili kung kinikilig ba siya o baka talagang kinikilig siya. Hindi niya lang matanggap. Nagising sa pagkatulala si Liana nang lumapit sa harapan niya ang teacher ni Ana. Hi, Mrs. Ikaw din bang nanay ni Ana? Tanong ng teacher. Opo, ma'am. Family day bukas. Wala ka kasi sa GC kaya baka hindi mo pa alam. May mga activities sa mga bata kasama mga parents. Saad ng teacher. Tumango si Liana. Sige po, salamat. Bumalik na sa classroom yung teacher. Bumuntong hininga naman si Liana. Hindi siya handa na may mga ganong ganap pala sa pag-aaral ni Ana. Hindi na malaya ni Liana ang oras dahil masyadong okupado ang isip niya. Mukhang malalim ang iniisip mo Umigtad ang katawan niya dahil sa gulat. Kurt? Nariyan ka na pala? Hindi pa tapos ang klase? Tanong ni Kurt. Hindi pa. Sagot ni Liana.
Mukhang napaaga ako. Ano bang iniisip mo at mukhang malayong narating mo? Usisa ni Kurt. Family day bukas nila Ana. Sagot ni Liana. Bakit problemado ka? Dahil ba walang tatay si Ana? Nasaan ba kasi tatay niya? Patay ng tatay ni Ana. Pagsisinungaling ni Liana. Ang totoo ay buhay pa at may pamilya. Kaya nga namatay ang kapatid niya dahil masyado itong na-stress habang pinagbubuntis si Ana. Nalaman kasi nito na may asawa at mga anak na ang tatay ni Ana. Pwedeng akong tumayong tatay ni Ana. Saad ni Kurt. Napataas ang kilay ni Liana. Nakakatakot ng pinapakita mong ugali. Baka isipin ko na hindi ikaw si Kurt, kundi sinapian ka ng ibang espiritu. Mahinang pinisil ni Kurt ang tungki ng ilong ni Liana. Minsan lang ako maging mabait. Sulitin mo na. Sasamahan ko kayo bukas. Paanong trabaho mo? Kasi simula mo pa lang, a-absent ka kaagad. Saad ni Liana. Ayos lang. Ako naman ang CEO. At maintindihan naman ni Grandma kung bakit hindi ako makakapasok. Saad ni Kurt. Sige, salamat. Sabi mo nga, sulitin kong kabaitan mo. Nakangiting saad ni Liana. Punta tayo sa mall. Bili tayo ng family shirt. Nakangiting saad ni Kurt. Family shirt? Wala namang sinabing teacher ni Ana na may family shirt. Kunot noong saad ni Liana. Para mas magandang tingnan. Sagot ni Kurt. Hindi ko alam na may kabaduyan ka sa katawan. Natatawang saad ni Liana. Umingos si Kurt. Hindi ka ba dayan yun? Sige, sabi mo eh. Buhat ni Kurt si Ana habang naglalakad sila papasok sa mall. Napapalingon ng kababaihan at ilang lalaki kay Kurt dahil sa angat nitong kagwapuhan. Ibaba mo kaya si Ana? Marunong naman niyang maglakad. Saad ni Liana. Mamaya na para makarating tayo agad sa store. Sagot ni Kurt. Nang makarating sila sa store, tinanong ni Kurt si Liana. Anong kulay ang gusto niyo? Pink ang hilig ni Ana. Sagot ni Liana. Nginisihan niya si Kurt, baka umayaw ito dahil sa kulay. Miss, pink na family shirt. Kausap ni Kurt sa sales lady. Malanding inipit ng sales lady ang buhok sa tenga at mapang-akit ng umiti kay Kurt. Para po sa inyo, sir? Yes, to my daughter and wife. Sagot ni Kurt sa babae. Nawala ang ngiti sa labi ng sales lady ngunit agad ding bumalik. Okay, sir. Sinundot ni Liana ang tagiliran ni Kurt nang makaalis sa harapan nila ang sales lady. Hoy, anong wife? Nakakairta kasi ang ngiti niya. Sagot ni Kurt. Sus, sa pagkakaalam ko, gusto mo yon? Babaero ka eh. Nakairap na saad ni Liana. Oo, dati. Hindi na ngayon. Seryosong saad ni Kurt. Hindi na nakasagot si Liana dahil dumating na ang sales lady dalang family shirt. Nang sakto ng size sa kanilang tatlo, binayaran na ito ni Kurt at agad na umalis sa store. San mo gustong kumain? Nakangiting tanong ni Kurt kay Ana. Sa Jollibee po! Agad na sagot ni Ana. Ikaw, Liana? Baling ni Kurt kay Liana. Oh? Anong ako? Saan mo gusto kumain? Tanong ni Kurt. Kahit saan, ayos lang basta libre. Sagot ni Liana. Natawa si Kurt. Sige, sa Jollibee na lang tayo. Nakatitig lang si Kurt kay Liana habang kumakain. Tinatansya ang sarili dahil sa bilis ng tibok. Ilang babae nang nakasama niya ngunit kahit kailan hindi naging abnormal ang tibok ng puso. Simple lang ang ganda ni Liana, ngunit malakas ang dating. Baka matunaw ako. Taas kilay na saad ni Liana. Ang ganda mo pala. Saad ni Kurt. Namula ang buong mukha ni Liana at pinandilatan ng mga mata si Kurt. Matagal na. Mas lalo ka gumaganda kapag namumula. Nakangising saad ni Kurt. Tigil-tigilan mo nga ako, Kurt. Kumain ka na lang dyan.
2 beses mo na kami dinala rito pero hindi ka man lang kumakain. Saad ni Liana na dinaan sa pagtataray para pagtakpan ng hiya. Hindi ako mahilig sa ganitong pagkain. Saad ni Kurt. Hindi ka naman pala mahilig. Bakit dito mo pa kami dinala? Taas kilay na saad ni Liana. Dahil kayo ang pinapakain ko. Gusto rito ni Ana at masaya siya habang kumakain. Baliwalang sagot ni Kurt. Hindi na sumagot si Liana. Pinagpatuloy na lang niya ang kumain. Nais niyang pukpukin ang ulo dahil nakakaramdam siya ng kilig. Sino ba namang hindi kikiligin ang seryoso at gwapong mukha ni Kurt habang nagsasalita? Tito Kurt, ikaw na lang ang papa ko? Biglang saad ni Ana. Natigilan si Liana sa gulat. Itong unang beses na binanggit ni Ana ang tungkol sa papa. Kahit kailan, hindi ito lumabas sa bibig ng bata. Kasi yung mga kaklase ko, may mga papa. Dugtong pa ni Ana. Hindi malaman ni Liana kung anong gagawin. Napatulala na lang siya. Kalmadong ngumiti si Kurt at ginulong buhok ni Ana. Oo naman. Pinandilatan ni Liana si Kurt at umiling. Hindi Ana. Hindi mo pwedeng maging papa si Tito Kurt. Bakit po? Malungkot na tanong ni Ana. Kasi balang araw, magkakaroon ng sariling pamilya si Tito Kurt mo. Magkakaroon siya ng sariling anak. Paliwanag ni Liana. Ayaw niyang masaktan si Ana kapag dumating ang panahon na yon. Nahabag si Liana kay Ana dahil nakita niyang lungkot sa mga mata ng bata. Kinuha ni Kurt si Ana sa upuan nito at pinaupo sa kandungan niya. Tawagin mo akong papa. Pero po sabi ni Mama, hindi po pwede. Saad ni Ana. Hindi ako maghahanap ng pamilya na sinasabi ng mama mo. Nakangiting saad ni Kurt. Kurt, ano pa? Huwag mo paasahin ng bata. Madiin ngunit mahinang saad ni Liana. Bakit? Totoo ang sinasabi ko. Ikaw, kung gusto mo, ikaw ang maging asawa ko. Nakangising saad ni Kurt. Napapalatak si Liana. Baliw ka nga talaga. Kung ano doon nilang pumapasok sa utak mo. Ano akala mo sa pag-aasawa? Laro? Seryoso ko. Saad ni Kurt. Humugot ng malalim na hininga si Liana at ibinuga ito para pakalmahin ang sarili. Ewan ko sa'yo. Pwede ko na po tawagin na Papa si Tito Kurt? Saad ni Ana sa nakikiusap na boses. Pinanlakihan muna ni Liana mga mata si Kurt. Ayusin mo lang, kukulamin talaga kita. Binaling ni Liana ng tingin kay Ana. Sige. Yay! May papa na ako! Masayang saad ni Ana. Kulamin mo ako hanggang sa mabaliw ako sa'yo. Nakangising banat ni Kurt. Humagikgik si Ana na akala mo naiintindihan ang sinabi ni Kurt. Nang naglalakad na sila papunta sa kotse, hinapit ni Kurt ang bewang ni Liana para magkalapit ang mga katawan nila. Hoy! Angal ni Liana at parang napaso na lumayo kay Kurt. Mahinang tumawa si Kurt. Ang arte naman ng asawa ko. Naghagikikan ang 3 estudyante na kasalubong nila. Kinikilig dahil sa sinabi ni Kurt. Tigil-tigilan mo ako, Kurt Davon. Piko na saway ni Liana. Ngumisi lang si Kurt. Anong ginawa kong masama? Liana Davon. Nanlaki ang mga mata ni Liana habang nakangangang bibig. Natatawa namang itinaas ni Kurt ang baba ni Liana para tumikom ang bibig. Ang ganda talaga ng asawa ko. Lalo na kapag namumula. Natatawang saad ni Kurt. Nang makapasok sila sa loob ng kotse, inirapan ni Liana si Kurt. Gusto mo gawa tayo kapatid ni Ana? Nanunuksong asar ni Kurt. Inis na binato ni Liana si Kurt ng bag ni Ana. Kainis ka na? Mama, gagawa kayo ni Papa ng kapatid ko? Pwede, bukas. Meron na ako? Inosenteng tanong ni Ana.
Pulang-pula ang mukha ni Liana, para na siyang sasabog dahil sa kalokohan ni Kurt. Malakas na tumawa si Kurt. Umaalog pa ang balikat nito sa labis na pagtawa. Sige, mamaya gagawa kami ng mama mo. Tumatawang saad ni Kurt. Sa inis ni Liana, inabot niya ang buhok ni Kurt at sinabunutan. Yung bibig mo talagang walang preno? Aray! Daing ni Kurt ngunit tumatawa. Alam mama, huwag mo saktan si Papa. Bad yan? Saway ni Ana. Huminto si Liana. Tinapunan niya ng masamang tingin si Kurt. Kung nakakamatay lang ang matalim na titig, bumulagta na si Kurt. Hanggang sa makauwi sila, hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ni Kurt at nakita ito ni Nympha. Mukhang masaya kayo ah. Nakangiting po na ni Nympha. Si Kurt lang po, inaasar kasi niya ako. Inis na sumbong ni Liana. Lola, papa ko na po si Tito Kurt. Nakangiting balita ni Ana. Lumapad ang ngiti sa labi ni Nympha at nanunuksong titig. Talaga ba? Masaya ako para sa inyo. Napasukan po yata ng ibang nilalang utak ni Kurt. Biglang bumait. Naiiling na saad ni Liana. Walang kayang baguhin ang pag-ibig. Kapag nagmahal ka, babaguhin ka nito. Hindi ba, Kurt? Nakangiting saad ni Nympha. Umiwas ng tingin si Kurt at naging malikot ang mga mata. Malay ko sa sinasabi mo, Grandma. Hindi pa naman ako nagmahal. Hindi pa nga ba? O hindi mo lang maamin sa sarili mo? Tanong ni Nympha na hindi mawala ang ngiti sa labi. Ibinaba ni Kurt si Ana at walang pasabi na naglakad paakyat sa hagdan. San kayo nanggaling? Usisa ni Nympha. Bumili po kami nitong family shirt para bukas sa family day ni Ana. Tapos kumain din kami. Sagot ni Liana. Tiningnan ni Nympha ang family shirt. Ang sweet naman. Itong malaking shirt kay Kurt to? Opo. Wala namang sinabing teacher ni Ana na kailangan ganyan. Pero si Kurt ang nagpumilit na bumili. Sagot ni Liana. Naiiling na nakangiti si Nympha. Tinamaan ang apo ko sa'yo. Po? Hindi maintindihan na saad ni Liana. Iha, kapag magtapat na sa'yo si Kurt, huwag mo pahirapan ha? Hindi pa nagkaroon ng seryosong relasyon ng apo ko. At alam kong hindi pa siya nagmahal. Iha, sana may katugon ang nararamdaman ni Kurt para sa'yo. Malumanay na pakiusap ni Nympha. Oho? Nako, baka nagkakamali po kayo ng akala. Hindi magkakagusto sa akin si Kurt. Madiing tanggi ni Liana. Ngumiti ng matamis si Nympha. Kilala ko ang apo ko. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagtangi sa'yo. Alis mo na ako, Iha. Magkikita kami ng mga amiga ko. Tinapik-tapik ni Nympha ang braso ni Liana bago naglakad paalis. Kinabukasan, maagang nagising si Liana para mag-asikaso. 7 pa lang ng umaga, dapat nando na sila sa paaralan ni Ana. Kailangan kasi tumulong ng mga parents sa pag-aayos bago magsimula ang event. Hi, good morning. Bati ni Kurt sa baritonong boses. Napalingon si Liana habang nagpiprito siya ng ham at hotdog. Nakita niya si Kurt na kinukusot pa ang mga mata, halatang inaantok pa. Mukha itong puyat. Good morning. Balik na bati ni Liana. Humikab si Kurt at ipiniling ang ulo. Madaling araw na ako nakatulog. Nagpuyat ka sa babae mo? Tanong ni Liana. Hindi. Pinuyat ako ng isang babae. Kakaisip sa kanya. Sagot ni Kurt habang matamang nakatitig kay Liana. Hindi sumagot si Liana. Nagbingi-bingihan na lang siya habang inaayos ang plato sa mesa. Kumain ka na lang dyan. Gigisingin ko lang si Ana. Saad ni Liana nang matapos siya sa ginagawa. Sabay na lang tayo. Hindi ba umuwi kagabi si Grandma? Hindi nagpaalam sa'yo si Nay Nympha. Pumunta sila ng mga amiga niya sa beach resort. Sagot ni Liana. Ang galing. Sa'yo nagpaalam. Sa akin na apo, wala.
Naiiling na saad ni Kurt. Nagkipit-balikat si Liana at naglakad na papunta sa kwarto nila ni Ana para gisingin ito. Nasa biyahe na sila papunta sa paaralan. Hindi maiwasan ni Lianang mapangiwi dahil sa suot nilang tatlo. Ang suot ni Kurt ay pink shirt na may printang daddy. Kay Ana ay pink shirt din at daughter ang nakaprint. Kay Liana naman ay mommy ang nakaprint. Kurt, hindi ka ba naiilang o nahihiya dahil sa suot natin? Salubong ang kilay na saad ni Liana. Hindi. Ang ganda nga. Nakangiting saad ni Kurt. Napabuntong hininga na lang si Liana at ibinaling ang tingin sa bintana. Kinakahiya mo ba kami? Kinakahiya mo ba si Ana? Tanong ni Kurt. Hindi naman. Baka kasi OA lang suot natin. Saad ni Liana. Hindi naman OA ang suot natin. Mukha nga tayong happy family. Rason ni Kurt. Tama po si Papa. Ang ganda-ganda po ni suot natin. Sabat ni Ana. Oo na, kayo ng panalo. Narito na to. Suot na nga natin eh. Walang magawa na saad ni Liana. Huwag kang mag-alala. Napakaganda mo sa suot na yan. Puri ni Kurt. Namula ang magkabilang mukha ni Liana at kunwaring inirapan si Kurt. Inuuto mo lang ako? Hindi totoong sinasabi ko. Hindi ba Ana? Ang ganda ng mama mo? Saad ni Kurt. Opo, ang ganda mo mama. Tapos si Papa pogi. Saad ni Ana sabay hagik-hik. Siyempre, maganda ka rin Ana. Saad ni Kurt. Habang naglalakad sila papunta sa room ni Ana, pinagtitinginan sila ng mga tao. Hindi maitago ni Lian ang hiya dahil namumulang magkabilang pisngi niya. Hinawakan ni Kurt ang bewang ni Ana habang buhat sa kabilang kamay si Ana. Kailangan ba talaga? Hawakan mo ako? Bulong ni Liana. Oo, ang dami kasing nakatingin sa yung lalaki. Huwag kaangal, baka isipin nila magkaaway tayo. Sagot ni Kurt sa boses na tila nagsiselos. Papa, Mama, bakit kayo nagbubulungan? Takang tanong ni Ana. Hinalikan ni Kurt sa pisngi si Ana. Wala, naglalambingan lang kami. Wow! Ang ganda namang tingnan ng pamilya ni Ana. Natutuwang saad ng teacher ni Ana habang pumapalakpak. Buti pang nanay ni Ana, sweet! Parinig ng isang nanay sa asawa nito. Oh, hindi ba? Akala nila happy family tayo. Nakangising bulong ni Kurt. Mahinang siniko ni Liana si Kurt. Tumigil ka nga kakabulong. Nagtulong-tulong ang mga parents sa pagsasaayos ng mga gagamitin sa palaro at ang iba ay pag-aasikaso sa foods. Unang games ay fun run. Pang-apat lang si Ana. Good job Ana, ang galing mo. Nakangiting puri ni Kurt. Di po ako nanalo, Papa. Malungkot na sabi ni Ana. Ayos lang yan. Panalo ka naman lagi sa amin ng mama mo. Saad ni Kurt habang ginugulong buhok ni Ana. Kusang sumilay ang ngiti sa labi ni Liana habang pinagmamasdan sina Kurt at Ana. Para talagang tunay na mag-amang dalawa. Ngayon niya lang nakita ang kakaibang kinang sa mga mata ni Ana. Siguro dahil sa may tinatawag na itong ama. Palihim na pinahid ni Liana ang luha na namumuo sa mga mata. Masaya siya dahil nakikita niyang masaya si Ana. Hindi niya maibigay ang buong pamilya sa bata dahil wala siyang balak mag-asawa. Nais niya lang pagtuunan ang pagpapalaki sa pamangkin na tinuring niyang tunay na anak. Napansin ni Kurt ang pasimpleng pagpunas ni Liana ng luha. Mag-enjoy tayong tatlo. Ngumiti si Liana at tumango. Oo, salamat Kurt. Natulala saglit si Kurt kay Liana. Welcome honey. Sumimangot si Liana at umirap. Anong honey? Tumawa lang si Kurt at hindi na sumagot. Sunod na palaro, papasok silang pamilya sa sako at mag-uunahan sa finish line. Malaki ang sako, sakto lang sina Lian at Kurt kahit na malaki ang pangangatawan ni Kurt. Karga ni Kurt si Ana na nasa gitna nila ni Liana. Kumapit ka sa bewang ko.
kumapit ka ng mabuti dahil tayong mananalo. Utos ni Kurt kay Liana. Baka matumba tayo. Kaya mo ba na buhat si Ana habang hawak mo sa kabilang sako? Nag-aalalang tanong ni Liana. Oo, ako pa. Kahit pa ikaw, kaya ko buhatin. Mayabang na saad ni Kurt. Di ikaw nang malakas. Taas kilay na saad ni Liana. Ready mga parents? Saad ni teacher. Kapit ka sa leg ko, Ana. Saad ni Kurt. Nang magsimula ng race, muntik matumba si Liana. Mabuti na lang maagap si Kurt. Naiharang nitong paa para hindi matuluyang matumba si Liana. Iingat ka. Paalala ni Kurt. Hawakan mo dulo ng 2 sako. Utos ni Kurt. Inilipat nito sa kabilang kamay si Ana. Ang iba ay natumba na at hirap tumayo uli. Sinunod ni Liana ang utos ni Kurt. Nagulat siya nang hinawakan ni Kurt ang bewang niya at sabay angat na parang bit-bit na. Kapag sabi kong angat, iangat mo sa ako dahil tatalon ako. Muling utos ni Kurt. Magtiwala ka sa akin. Tumango na lang si Liana kahit nag-aalinlangan dahil baka matumba sila. 2 kasi sila ni Ana ang buhat ni Kurt tapos tatalon pa ito. Nang matapos ang sako game, hindi makapaniwala si Liana na sila ang nanalo. Sobrang humanga ang mga taong naroon kay Kurt dahil sa ginawa nito. Wow! Hindi lang makisig ang daddy ni Ana. Abay sobrang lakas pa. Namamanghang saad ng teacher. Sabi sa'yo, tayong mananalo. Nakangising saad ni Kurt sabay kindat. Oo na, ikaw na. Natatawang saad ni Liana. Humahanga rin siya kay Kurt dahil sa lakas nito. Para lang siyang papel na buhat-buhat nito. Nagpatuloy pa ang laro at nanalo pa ng 1 beses si Ana sa tulong ni Kurt. Pagkatapos ng games, kumain na sila. Napakunot ng noo si Liana nang may lumapit na isang babae kay Kurt. May dala itong juice na iniabot kay Kurt. Hi Mr. Pogi, napahanga mo ako. By the way, single mother ako. Malanding saad ng babae. Parang nais ni Liana kalbuhin ng babae dahil sa mapang-akit nitong ngiti. Thanks. Walang emosyon na saad ni Kurt. Lihim na natuwa si Liana dahil sa malamig na tugon ni Kurt sa malanding babae. Pogi, gusto mo ibigay kong number ko? Mapang-akit pa rin na saad ng babae. Bulag ka ba? Nasa tabi ko ang asawa ko. May asawa na ako. Medyo inis na saad ni Kurt. Hindi natiis ni Liana ang matawa ng mahina dahil sa pagkapahiya ng babae. Akala ko iyaya ng anak mo. Mataray na saad ng babae. Umalis ka na, miss. Pagtataboy ni Kurt. Inirapan muna ng babae si Liana bago ito naglakad paalis. Tumatanggi ka na pala sa grasya. Natatawang saad ni Liana. Oo, dahil nasa harapan ko na ang totoong grasya. Sagot ni Kurt. Napalunok ng laway si Liana at sunod-sunod na kumagat ng lumpia. Lumipas ang ilang araw, mas lalong naging malapit sina Kurt at Liana. Naging malapit na rin ang mga puso nila. Walang klase si Ana, hiniram ito ni Nympha at dinala sa mall para bilhan ng mga laruan at gamit. Habang nagpapalit ng bedsheet si Liana sa kwarto ni Kurt, bumukas ang pinto ng CR at lumabas doon ang lalaki. Napatulala si Liana sa ganda ng katawan ni Kurt na parabang kay sarap hawakan at pisilin ang 8 abs. Hindi na malaya ni Liana na nasa harapan na pala niya si Kurt. Gusto mo hawakan? Nakangising tanong ni Kurt. Napapikit-pikit na mga mata si Liana. Aha? Itong abs ko, gusto mo hawakan? Tanong ni Kurt. Lumunok ng laway si Liana at dahan-dahan na hinaplos ang abs ni Kurt. Nanalong kagustuhan niya na hawakan ang matagas nitong abs. Oh shit! Nahihirapang daing ni Kurt. Huminto naman si Liana at nahihiyang umatras. Sorry. No, ayos lang. Saad ni Kurt, sabay hawak sa kamay ni Liana at inilagay sa tiyan. Hawakan mo lang hanggang sa magsawa ka. Ang tigas? Kagatlabing saad ni Liana.
Ngayon lang siya nakahawak ng katawan ng isang lalaki. Nia, Utal na sambit ni Kurt habang nahihirapang huminga. Ayos ka lang? Bakit parang kinakapos ka ng hininga? Nag-aalalang tanong ni Liana. oo, sobrang ayos. Binabaliw mo ko, Liana. Haplos mo pa lang yan. Paano pa akong... Saad ni Kurt na hindi tinuloy ang sasabihin. Kung... Naghihintay na saad ni Liana. Hindi sumagot si Kurt. Nakatitig lang sa mapulang labi ni Liana. Kurt? Utal na sambit ni Liana. Nakakaramdam na siya ng init sa katawan sa paraan ng pagtitig ni Kurt. Mapupungay ang mga mata nito at parang nag-aalab sa pagnanasa. Walang pasabi na tinawid ni Kurt ang labi ni Liana. Uhaw at mapang-angkin ang bawat galaw ng labi ni Kurt. Hindi napigilan ni Liana ang paglabas ng ungol sa lalamunan dahil sinipsip ni Kurt ang labi niya. Natigilan sila pareho nang maalis ang tuwalya na nakatabing sa pang-ibaba ni Kurt. Nanlaki ang mga mata ni Liana at laglag ang panga habang nakatitig sa nakasaludong alaga ni Kurt. Mahaba at mataba ito. Hindi niya akalain na gano'n ang itsura ng ari ng isang lalaki. Sobrang laki. Oh, may gulay na talong! Ang laki! Bulalas ni Liana habang titig na titig sa alaga ni Kurt. Ikaw ang dahilan kung bakit. Galit na galit yan. Natatawang saad ni Kurt. Pinulot niya ang tuwalya at itatabing sana ulit, ngunit pinigilan ni Liana. Pwedeng pahawak? Tanong ni Liana. Kapag hinawakan mo yan, kailangan mo pagbayaran. Banta ni Kurt. Lumunok muna ng laway si Liana bago sumagot. Sige, ayos lang. Sigurado ka? Madiing tanong ni Kurt. Dahan-dahan na tumango si Liana. Sige, hawakan mo. Pagpayag ni Kurt. Nang hawakan at pisilin ni Liana ang alaga ni Kurt, binuhat nito si Liana at ihiniga sa kama. Wala nang atrasan. Namamaos na saad ni Kurt. Kinakabahan man, tumango si Liana. Gusto niya ring maranasan ang maging isang ganap na babae. Basta dahan-dahanin mo lang, Kurt. Sobrang laki kasi niyan. Hinalikan sa tenga ni Kurt si Liana, sabay sabing, Huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Sobrang kakaiba ang nararamdaman ngayon ni Liana, halong sakit at sarap. Pero lalong tumatagal ay mas lalong nanaig ang kakaibang sarap. Mas lalong lumalim pa nga din ang pag-angkin ni Kurt at para itong uhaw na uhaw sa mga labi ni Liana at nagpapalipat-lipat ito sa ibang parte ng katawan nito. Pero laking gulat ni Kurt nang malaman na birhen pa si Liana. Bakit ka huminto? At bakit ganyan ang mukha mo? Kunot noong tanong ni Liana habang nakangiwi dahil sa sakit ng pagpasok ni Kurt. Virgin ka pa? Hindi makapaniwalang tanong ni Kurt na naguguluhan ang pagmumuka. Mamaya ko na ipapaliwanag. Tuloy mo na. Sobrang nagiinit na ang katawan ko. Hindi ko na kayang mabitin pa tong nararamdaman ko. Saad ni Liana na bahagyang naiinis ang boses. Natawa si Kurt. Hinalikan niya sa noo si Liana bago muling gumalaw at mas naging malakas ang pag-indayog. Samantalang mas lumalakas ang halinghing ni Liana na para bang may makakarinig sa kanila sa labas. Nang natapos sila ay niyakap ni Liana ng mahigpit si Kurt habang pawisan ang katawan nila dahil sa umaatikabong bakbakan na ginawa nila. Naghihintay din naman si Kurt sa paliwanag ni Liana. Ang totoo, hindi ko anak si Ana. Pamangkin ko siya. Namatay ang kapatid ko noon nang ipanganak niya si Ana dahil hindi kinayang katawan niya. Stress siya dahil ang tatay ni Ana may asawa at mga anak na pala. Pag-amin ni Liana. Oh, sorry to hear that, Liana. Siguro sobrang hirap ng pinagdaanan niyo ni Ana. Lalo pat ikaw lang mag-isang nagpapalaki sa kanya.
May awang saad ni Kurt. Tama ka. Sobrang hirap, lalo na kapag nagkakasakit si Ana. Pero kinakaya ko dahil naawa ko sa kanya. Saad ni Liana. Huwag kang magalala. Dahil kasama mo na ako sa pag-aalaga at pagpapalaki kay Ana. Nakangiting saad ni Kurt. Isiniksik ni Liana ang katawan sa tagiliran ni Kurt. Baka pinapaasa mo lang ako. Gusto mo magpakasal na tayo? Tanong ni Kurt. Tiningala ni Liana ang mukha ni Kurt. Pakasal? Oo, papakasalan kita para masabing buong pamilya na talaga tayo. Nakangiting saad ni Kurt. Namuong luha sa mga mata ni Liana dahil sa saya. Kurt, hindi ko alam ang sasabihin. Sabihin mo lang na, oo, pumapayag ka na pakasalan ako. Saad ni Kurt. Oo, Kurt. Pumapayag ako na pakasalan ka. Naluluha na sagot ni Liana. Nakangiting pinunasan ni Kurt ang pisngi ni Liana. Pwedeng paisa ulit? Natatawang kinurot ni Liana ang tagiliran ni Kurt. Masakit pa? Dahan-dahanin ko lang. Nabubuhay kasi ulit ang dragon. Nakangising saad ni Kurt. Nakangiting tumango si Liana. Magpapakipot pa ba siya? Gusto rin naman ng katawan niya ang nais ni Kurt. Nataranta sila nang marinig ang malakas na boses ni Ana. Papa! Mama! Sigaw ni Ana sa labas ng pinto. Shit! Malutong na mura ni Kurt. Nagmamadaling bumaba sa kama para kumuha ng damit sa cabinet. Samantala si Liana, nagmadali rin na bumaba sa kama para pulutin ang nakakalat na mga damit. Mama! Sigaw muli ni Ana. Saglit lang anak! Sigaw rin ni Liana. O Ana, bakit hindi ka pa pinapasok? Tanong ni Nympha. Nataranta si Liana at Kurt nang makita na umikot ang seradura. Namutla ang mukha ni Liana dahil sa kaba. Para silang magnanakaw na mahuhuli ng may-ari. Nang bumukas ang pinto, agad din itong sinara ni Nympha. Nakita niya kasi ang dalawa na nagmamadaling magbihis. Ana, sa baba mo nalang hintay ng mama at papa mo. Saad ni Nympha na nagpipigil humalakhak. Pulang-pula ang mukha ni Liana dahil sa hiya, nais na lang niya na lumubog sa kinatatayuan. Natatawang kinakamot ni Kurt ang ulo. Nahuli tayo. Tumatawa ka pa riyan? Nakita na nga tayo ng lola mo. Irap ni Liana. Ayos lang, maging asawa naman na kita. Saad ni Kurt. Kahit na, nakakahiya pa rin. Saad ni Liana. Habang naglakad sila pababa sa hagdan, halos hindi maihakbang ni Liana ang paa dahil iniisip niya ang maaring sabihin ni Nympha. Hindi makatingin si Liana sa mga mata ni Nympha. Mama, ang daming binili na damit ni Nainay Nympha. Masayang saad ni Ana. Nagpasalamat ka ba? Nakangiting tanong ni Liana. Opo. Tumatango na sagot ni Ana. Liana, bakit hindi ka makatingin sa akin? Tanong ni Nympha. Natawa si Kurt at tumikhim. Naaliw siya sa mapulang mukha ni Liana, halatang nahihiya at naiilang. Sinalubong ni Liana ang mga mata ni Nympha. Sorry po, Nay Nympha. Bakit ka naman nagsasorry? Nakangiting tanong ni Nympha. Sure akong hindi galit si Grandma. Masayang-masaya pa yan. Natatawang saad ni Kurt. Kasi po, nahuli mo kami ni Kurt. Nahihiyang sagot ni Liana. Kailan ang kasal? Tanong ni Nympha. Kung ako masusunod, kahit ngayon na. Sagot ni Kurt. Sa tingin ko naman iha, may pagtingin ka rin kay Kurt? Saad ni Nympha. Opo. Nahihiyang amin ni Liana. Napangiti ng malapad si Kurt. Liana, pakasal na tayo. Lumipas ang isang taon, naikasal na sina Liana at Kurt. Naging abala rin si Kurt sa pag-aasikaso sa kumpanya dahil mas lalo itong lumago. 2 araw na hindi umuuwi si Kurt. Nasa out of town para makipag-meeting sa mga bagong investor.
Hindi maintindihan ni Liana kung bakit naiinis siya kahit walang dahilan. Pumapasok sa isipan niya baka may babaeng kasama si Kurt, kahit na alam niyang hindi magagawa yon ni Kurt. 2 araw na rin siyang sumusuka tuwing umaga. "Mama, bakit nakasimangot ka?" tanong ni Ana. "Hindi ko alam. Nainis ako pero hindi ko alam ang dahilan." Naguguluhan na sagot ni Liana. Napahinto sa pagsubo si Nympha. Kumakain sila ng agahan. "Nag-away ba kayo ni Kurt?" tanong ni Nympha. "Oh, narito na pala si Kurt." Nakasimangot na tumingin si Liana kay Kurt na palapit sa kanila. Naiinis siya, nais niyang saktan o kaya kagatin si Kurt. "Bakit ganyan na mukha mo?" kunot noong tanong ni Kurt. Hindi sumagot si Liana, inirapan niya lang si Kurt. "Nag-away ba kayo?" tanong ni Nympha. "Hindi. Okay naman kami nung umalis ako." Sagot ni Kurt. "Nainis ako sa'yo." Saad ni Liana. "Bakit? Anong nagawa ko?" Naguguluhan na tanong ni Kurt. "Wala. Basta naiinis ako sa'yo." Parang batang sagot ni Liana. "Liana naman, may nagawa ba akong mali? Dahil ba sa 2 araw na hindi ako umuwi? Trabaho naman ang dahilan. Alam mo yun." Malumanay na saad ni Kurt. Kinagat ni Liana ang labi. Kahit siya, hindi niya alam kung bakit ganon ang nararamdaman. Tapos ngayon, parang naiiyak si Liana na sinusuyo siya ni Kurt. "Hindi ko alam." Ngumiti si Nympha. "Baka naglilihi ka?" Parehong napatingin sina Liana at Kurt kay Nympha. "Lihi?" Utal na saad ni Liana. "Kapag naglilihi, buntis, di ba?" tanong ni Kurt. Nakangiting tumango si Nympha. Naitakip ni Liana ang kamay sa bibig nang maalala na magdadalawang buwan na siyang delayed. "Bakit? May problema ba?" Nag-aalalang tanong ni Kurt. "Magdadalawang buwan na akong delayed." Saad ni Liana. Tumawa si Nympha at napatayo. "Magkakaapo na ako sa tuhod. Magpatingin ka mamaya sa doktor para sigurado tayo." Natulala si Kurt at unti-unting sumigaw. "Magkakaroon na ng kapatid si Ana." "Nasaan po?" tanong ni Ana. "Nasa loopanan siya ng mama mo." Masayang sagot ni Kurt. "Ano ba? Hindi pa ako sigurado kung buntis talaga ako." Saad ni Liana. "Sure akong buntis ka na. Walang palya ang pag-aararo ko sa'yo." Nakangising saad ni Kurt. "Maya ka naman, Kurt. Yung bibig mo walang preno." Saad ni Liana na namumulang magkabilang pisngi. Nilapitan ni Kurt si Liana at niyakap. "Sobrang saya ko, Liana." "Mamaya ka na magsaya kapag kumpirmado na." Saad ni Liana na nakalukot ang ilong. Parang biglang hinalukay ang sikmura niya kaya napatakbo siya papunta sa lababo upang sumuka. Nakasunod naman si Kurt. Hinimas-himas niya ang likod ni Liana. "Ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Kurt. "Lumuyo ka nga sa akin." Pagalit na saad ni Liana. "Ha? Bakit? Ano bang nagawa ko?" Nasasaktang saad ni Kurt. "Ang baho mo." Sagot ni Liana. Inamoy-amoy ni Kurt ang sarili, pati ang kilikili ngunit hindi naman siya mabaho o kaya maasim. "Mukhang pinaglilihian ka nga ni Liana. Huwag mo muna gamitin ang kolon mo at habaan mong pasensya kay Liana. Hindi birong stage ng paglilihi." Saad ni Nympha. Bumuntong hininga si Kurt at tumango. "Liana, maliligo lang ako para maalis ang perfume sa katawan ko." Paalam ni Kurt. Nasaktan si Kurt nang hindi sumagot si Liana. Nang makaalis si Kurt papunta sa kwarto, naluha naman si Liana. "Ang sama ko kay Kurt. Ano bang nangyayari sa akin?" Humihikbing tanong ni Liana. Niyakap ni Nympha si Liana at inaplos ang buhok. "Natural lang nangyayari sa'yo. Naglilihi ka." "Si Kurt, baka iwan ako dahil ang sama ng ugali ko sa kanya." Saad ni Liana. Natawa si Nympha. "Hindi ka iiwan ni Kurt.
mas lalo kanyang mamahalin. Natapos na maligo si Kurt, sinigurado niyang walang nakakapit na perfume sa damit bago lapitan si Liana. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Kurt. Medyo maayos na. Galit ka ba? Saad ni Liana. Nakangiting umiling si Kurt. Hindi ako galit. Naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Katunayan, masaya ako. Dahil siguradong sa akin magmamana si baby. Nainis ako sa mukha mo. Pero gusto ko na lagi kita nakikita. Parang gusto kita saktan at kagat-kagatin. Saad ni Liana. Brutal naman ang asawa ko. Pero sige lang, gawin mo lang ang gusto mong gawin sa akin. Kung ikakagaan ng pakiramdam mo. Natatawang saad ni Kurt. Ngumiti si Liana at niyakap si Kurt. Hindi na niya maamoy ang perfume nito. Nanggigil siya bigla kaya kinagat niya ang braso nito. Daing ni Kurt. Napapikit na lang siya dahil sa sakit ng pagkakagat ni Liana. Nang mapagtanto ni Liana ang ginawa, napabitiw siya sa pagkakagat. Ala, sorry. Hindi ko napigilan. Ang sarap kasi ng braso mo kagatin. Oo, alam kong masarap ako. Nakangiwing saad ni Kurt habang nakatitig sa brasong may bakat ng kagat ni Liana. Halatang pinanggigilan. Sorry talaga. Mukhang nagiging vampira yata ako. Saad ni Liana. Magbihis ka na. Pupunta tayo sa klinik. Saad ni Kurt. Sasama ko. Sabat ni Nympha na kanina pa nakikinig habang nagtatago sa likod ng pader. Ako rin po. Saad ni Ana na nasa tabi ni Nympha. Lahat sila masaya at excited na malaman kung buntis ba talaga si Liana. Naghihintay na lang sila ng result. Congratulations, Mrs. Davon! You're pregnant! Nakangiting balita ng doktor. Nakita sa ultrasound, 8 weeks nang buntis si Liana. Napasigaw si Kurt dahil sa saya. Sorry, Doc. Masayang-masaya lang ako. Nakaunawa namang ngumiting doktor. Naluha si Nympha dahil sa saya, niyakap niya si Liana. Thank you, Liana. Sana bago ako sumakabilang buhay, makita kong apo ko sa tuhod. Siyempre naman po. Malakas pa kayo. Makikita at mabubuhat mo pa siya. Nakangiting saad ni Liana. Nag-celebrate sila sa mamahaling restaurant. Nais matawa ni Liana dahil todo alalay si Kurt, kulang na lang buhatin siya. Ano ba, Kurt? Para namang matutumba ako? Natatawang saway ni Liana. Baka kasi matapilo ka. Seryosong saad ni Kurt. Ano ko, lampa? Taas kilay na saad ni Liana. Pinaghila ni Kurt ng silya si Liana. Nakangiting nakamasid si Nympha habang hawak si Ana. Sobrang OA palang maging tatay ni Kurt. Natatawang saad ni Nympha. Oo nga po, hindi naman ako lampa. Sang-ayon ni Liana. Gusto ko lang masigurado na ligtas si baby sa tiyan mo. Nakalabing saad ni Kurt. May baby po sa tiyan ni Mama? Takang tanong ni Ana habang nakatitig sa tiyan ni Liana. Oo, Ana, magiging ate ka na. Sagot ni Liana. Ala, baka po hindi makahinga si baby sa loob ng tiyan ni Mama. Ulit ng tiyan ni Mama. Paano siya nagkasya yan? Tsaka, paano siya kakain? Magpupo, iihi. Inosenteng sunod-sunod na tanong ni Ana. Natawa si Liana, Kurt at Nympha sa mga tanong ni Ana. Ana, fetus pa lang kapatid mo sa tiyan ng mama mo. Diyan siya lalaki sa tiyan. Tapos kapag sanggol na siya, pwede na siyang lumabas para makita at mahawakan natin. Paliwanag ni Nympha. Bukas po, pwede na siya lumabas? Tanong ni Ana. Nakangiting umiling si Nympha. Buwan pang hihintayin natin. Tumulis ang nguso ni Ana. Matagal pa po. Matagal pa. Natatawang sagot ni Kurt. Lahat tayo excited na makita si baby. Nang dumating ang orders ni Kurt, napangiwi si Liana dahil sa rami, parang may piyesta. 4 lang naman sila at si Ana kaunti lang naman kumain. Ang dami nito. Maubos ba natin to? Tanong ni Liana. Bahala si Kurt ang umubos niyan. Saad ni Nympha. Kailangan mo kumain ng marami. Dahil 2 na kayo ni baby.
Saad ni Kurt. Kinurot ni Liana ang tagiliran ni Kurt. Sobrang dami naman ito. Ubusin mong matitira. Kapag po hindi maubos, pwede po ba ipabalot natin tapos ibigay sa mga batang nasa labas? Pakiusap ni Ana. Napangiti silang tatlo sa kabaitan ni Ana. Bata pa lang ito ngunit marunong na magmalasakit sa kapwa. Oo naman. Gusto mo ikaw ang mag-abot sa kanila? Proud na saad ni Kurt dahil lumalaking may mabuting puso si Ana. Lumiwanag ang mukha ni Ana habang tumatango. Sige po, salamat po Papa. Welcome, Ana. Proud na proud kami sa'yo. Sana hanggang sa pagtanda madala mong pagkakaroon ng mabuting puso. Saad ni Kurt. Hindi man maintindihan ni Ana sa murang kaisipan ang sinasabi ng ama, tumango siya. Sa paglipas ng mga araw, halos hindi pumasok si Kurt sa trabaho. Kung pumasok man, saglit lang, agad na uuwi sa bahay. Lagi nakabantay si Kurt kay Liana. Sobra-sobrang pag-aalaga na binibigay sa mag-ina niya. Lahat ng hinihingi na pagkain ni Liana ay ibinibigay, kahit ang ilan ay hindi maintindihan. Tulad na lang ngayong araw, gusto ni Liana ng kakaibang pagkain kaya napapakamot ng ulo si Kurt. Gusto ko ng itlog na kakalabas pa lang sa puwet ng manok. Tapos isahog sa pansit na may sabaw na walang tuyo. Pero gusto ko yung may lasang tuyo. Saad ni Liana. Aha, walang tuyo pero may lasang tuyo? Kunot noong tanong ni Kurt. Sumasakit ang ulo niya kung paano yon lulutuin. Oo, sagot ni Liana. Bilis na, gusto ko na kumain ng pansit. Mukhang makakalbo ko nito bago lumabas ang anak ko. Bulong ni Kurt habang kamot-kamot ang ulo. Inabangan talaga ni Kurt sa farm ng mga manok ang pangingitlog para masigurong bagong labas ito. Sunod nagtungo sa isang kilalang chef para ipalutong gusto ni Liana. Kahit ang tagaluto ay napakunot ng noo, paano lulutuin ng pansit. Dala na ni Kurt ang pansit at ibinigay kay Liana. Ang bangot, mukhang masarap. Anong inilagay dito? Baka may tuyo to. Saad ni Liana. Wala yang tuyo. Oyster sauce at may ibang inilagay pa yung chef. Di ko na alam kung ano. Sagot ni Kurt. Humigop ng sabaw si Liana at napangiti. Good job, Papa! Ngumiti si Kurt, na walang pagod dahil sa ngiti ni Liana. Masaya siya dahil success na naman na naibigay niya ang gusto ni Liana. Maganang kinain ni Liana ng pansit, halata sa mukha na nasasarapan sa pagkain. Katatapos lang maligo ni Liana, nakita niya si Kurt na nasa kama, nakaupo ito at nakatitig sa sahig. Nahatid mo na si Ana sa school? Mas maganda ngayon dahil hapon ang klase nila. Hirap na kasi gisingin si Ana sa umaga. Saad ni Liana. Oo. Sagot ni Kurt na nakatitig sa katawan ni Liana. Nakatapis lang ng tuwalya si Liana. Nakaisip siya ng kalokohan. Inalis niya ang tuwalya. Napasinghap si Kurt ng masilayan ang hubot-hubad na katawan ni Liana. Ibalik mo. Baka makalimutan kong buntis ka at araruhin kita. Ayokong maalog si baby. Nagtitimping saad ni Kurt, ngunit ang mga mata hindi maalis sa katawan ni Liana. Pilyang ngumisi si Liana. Mapang-akit na umikot-ikot sa kinatatayuan para lalong asarin si Kurt. Ang totoo, nagiinit ang katawan ni Liana kaya gumagawa siya ng paraan para maakit si Kurt. Hindi niya alam kung bakit malakas ang pagnanais niya na makasiping si Kurt. Dati naman, hindi siya ganito. Bumigat ang paghinga ni Kurt at nagtatalong isipan kung lalapitan ba si Liana o hindi. Liana, binabaliw mo ko. Tama na, magbihis ka na. Nahihirapang pakiusap ni Kurt. Naglakad si Liana palapit kay Kurt at nang nasa tapat na siya, ibinuka kanya ang mga hita para masilayan ni Kurt ang langit. Shit, Liana. Maawa ka sa akin. Gigil na saad ni Kurt. Kaunti na lang, susunggaban na niya si Liana. Mapang-akit na kinagat ni Liana ang labi. Tuluyang natibag ang pagpipigil ni Kurt. Binuhat ni Kurt si Liana at inihiga sa kama. Kapag natapos na tayo,
Pa-check up ka sa doktor mo. Humagikik si Liana at siya nang humalik sa labi ni Kurt. Init na ang katawan ni Liana at gusto nang mailabas ang namumuong init sa katawan. Sobrang ingat ang bawat paggalaw ni Kurt sa ibabaw ni Liana, kahit gusto na niyang bilisan ng unos. Pareho silang hinihingal nang matapos sila mag-isa. Napailing na lang si Kurt dahil sa pagiging mapusok ni Liana. Ayos ka ring magbuntis. Nagiging wild ka. Natatawang saad ni Kurt. Baka naalog ang anak natin sa tiyan mo. Baka maging kambal pa. Natawa rin si Liana. Ewan, gusto ng katawan ko na gawin natin to eh. Patingin ka sa doktor mo. Saad ni Kurt. Mukhang okay lang naman si baby. Wala naman akong nararamdaman na masakit. Saad ni Liana. Mas mabuti na ang sigurado tayo na okay lang siya. Giit ni Kurt. Tumango na lang si Liana at pumayag sa gusto ni Kurt. Dahil tama ito, mas mabuting sigurado sila. Malaki at mahabang alaga ni Kurt, baka natamaan ng anak nila. Nagtungo sina Kurt at Liana sa klinik. Agad nilang itinanong kung ayos lang ba ang kalagayan ng pinagbubuntis ni Liana. Ayos lang na magkaroon kayo ng contact na mag-asawa. Hindi naman maselan ang kalagayan ni Mrs. Basta may ingat lang, huwag masyado manggigil. Saad ng OB ni Liana. Nakahinga ng maluwag si Kurt. Salamat, Dok. Nang malaki na ang tiyan ni Liana, hindi na pumayag si Kurt sa pangungulit ni Liana. Sige na, Kurt. Kahit mabilisan lang. Pangungulit ni Liana. Hindi. Nakikita mo bang tiyan mo? Ang laki na. 1 buwan na lang manganganak ka na. Tanggi ni Kurt. Tumulis ang uso ni Liana. Sabi ni doktora, safe naman daw kahit malaki ng tiyan ko. Madiing umiling si Kurt. Hindi. Kahit maghubad ka pa sa harapan ko. Siguro may iba ka na, kaya ayaw mo na sa akin. Kasi mataba na ako, malaking tiyan. Malungkot na saad ni Liana sa mahinang boses. Agad namang niyakap ni Kurt si Liana at hinalikan sa noo. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Mahal na mahal kita. Kaya ikaw ang inaalala ko. Kayo ni baby. Natatakot ako, baka mapano si baby. Para na kasing puputok ang tiyan mo. Kung alam mo lang ginagawa kong pagpipigil. Kaya sana wag mo akong pahirapan. Talaga? Hindi ka napapangitan sa akin? Tanong ni Liana. Ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo. Nakangiting saad ni Kurt. Kapag talaga nanganak ka na, humanda ka sa akin. Humagikik si Liana at niyakap si Kurt. Sinunod ni Kurt si Ana. Nagpapaiwan na kasi ito kahit walang bantay. Mama! Masiglang saad ni Ana. Nasa sala si Liana habang nakaupo at nanonood sa malaking flat screen TV. Oh, bakit sobrang saya mo? Tanong ni Liana. Kinuha ni Ana sa bag ang test papers at ibinigay kay Liana. Perfect po ako lahat! Nagmamalaking saad ni Ana. Wow, ang galing naman ng anak ko! Manghang saad ni Liana habang tinitingnan ang test papers ni Ana. Ang galing naman ng ate namin. Saad ni Kurt sabay buhat kay Ana. Oh, bakit nagkakasiyahan kayo? Tanong ni Nympha na kararating lang mula sa paikipagkita sa mga amiga. Si Ana, perfect lahat ng exams. Proud na sagot ni Kurt. Talino naman ni Ana. Mana sa akin? Nakangiting sagot ni Nympha. Anong sayo? Sa akin kaya. Ako laging nagtuturo kay Ana. Magaling akong tutor. Saad ni Kurt. Umirap si Nympha kay Kurt. Nagsumbong sa akin ng sekretary mo. Hindi ka pa raw nakikipag-meeting kay Mr. Chu. Kapag nabagot si Mr. Chu, kahihintay sa'yo. Baka mag-back out yan. Ilang milyon din ang masasayang na investment. Hayaan mo siya. Busy pa ako. Baliwalang sagot ni Kurt. Binatukan ni Nympha si Kurt. Huwag mo pakawalan si Mr. Chu. Asikasuhin mo na habang hindi pa nanganganak si Liana. Dahil alam kong kapag nanganak na si Liana, mas lalong mawawalan ka ng oras sa kumpanya. Oo na. Bukas may kipagkita ako kay Mr. Chu. Sumusukong sagot ni Kurt. To kasing si Kurt, akala mo may mangyari sa akin kapag wala siya sa tabi ko. Sabi ko naman sa kanya na kaya kong sarili ko. Sabat ni Liana.
Sobrang mahal ka kasi ni Kurt kaya paranoid. Saad ni Nympha. Lumipas ang isang buwan, kapanganakan na ni Liana. Tuwing umaga na siya naglalakad para hindi mahirapan sa panganganak. Malaki pa naman ang bata, ayaw niyang ma-CS dahil nakakatakot. Nung huling ultrasound ni Liana, 3.5 kilograms ang bata kaya pinayuhan siya ng doktor na mag-diet. Napahinto si Liana sa paglalakad nang gumuhit ang sakit sa tiyan at balakang. Nanigas din ang tiyan. Ilang beses huminga ng malalim si Liana para pakalmahin ang sarili. Saktong naglalakad papunta si Nympha kay Liana habang may dalang pineapple. "Oh, Liana! Ayos ka lang?" tanong ni Nympha. "Nay Nympha, sumasakit ang tiyan ko." Nakangiwing saad ni Liana. "Naku, baka manganganak ka na. Saglit, tatawagan ko si Kurt." Natatarantang saad ni Nympha. Nang matapos tawagan ni Nympha si Kurt, pinahanda niya sa driver nilang kotse para dalhin si Liana sa ospital. Pumutok na kasi ang panubigan. "Nasaan si Liana?" Hysterical na tanong ni Kurt nang makarating sa ospital. "Nasa loob," sagot ni Nympha. "Ayos lang po ba si Mama?" tanong ni Ana. "Oo, makikita na natin ang kapatid mo." Nakangiting sagot ni Nympha. "Sana maging ayos lang sila." Kabadong panalangin ni Kurt. Mahigit kalahating oras ang lumipas bago nailabas ni Liana ang anak. Kakaibang sakit ang naramdaman niya na parang hihiwalay na ang kaluluwa sa katawan. Laking pasalamat ni Liana na ligtas at normal niyang nailabas ang anak kahit sobra siyang nahirapan. "Ang lusog-lusog at pogi naman itong bata." Magilaw na saad ng doktor. Napaluha si Liana nang makita ang umiiyak na anak. Iniligay ito sa dibdib niya at biglang tumahan na. Natigilan sa kalalakad si Kurt nang may lumabas na nurse mula sa labor room. At sinabing nailipat na si Liana sa recovery room at pwede nang puntahan. Naluluha si Kurt dahil sa galak habang buhat ang anak. Mapula ang matambok na mga pisngi ng sanggol. "Ang gwapo naman ng apo ko. Ganitong-ganitong mukha mo, Kurt, nung bagong silang ka rin." Nakangiting saad ni Nympha. Ibinigay ni Kurt ang sanggol kay Nympha at nilapitan si Liana. "Kamusta?" Malambing na tanong ni Kurt habang hinahaplos ang buhok ni Liana. "Ito, masakit ang pempem." Natatawang sagot ni Liana. Ngumisi si Kurt. "Thank you, Liana. Napakasaya ko. Mahal na mahal kita, Liana." "Mahal na mahal din kita, Kurt. At salamat din sa pag-aalaga mo sa amin." Sagot ni Liana. "Wala na akong mahihiling pa dahil naibigay na sa akin ang lahat. Kayo ang buhay ko. At pangako, hanggang sa nabubuhay pa ako, aalagaan at mamahalin ko kayo." Madamdaming saad ni Kurt. Kahit si Liana, wala nang mahihiling pa sa buhay, kundi kaligtasan na lang ng pamilya niya. Sobrang swerte niya dahil si Kurt ang naging asawa.